Inaya ako ni tita na pumasok sa bahay niya. Walang asawa nito na nasa trabaho sa ngayon at nasa ibang bansa daw naman ang pinsan ko. Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-alala? Pinahanap kita pero hindi na makita. Sana man lang tumawag ka. Kulang na lang mabaliw akong kakahanap sa'yo. Saad nito nang makaupo kami. Hinawakan nito ang kamay ko habang tumingin sa akin na tila nangulila ng husto. I'm sorry, tita. Ayoko kasing madamay pa kayo sa problema ko. Kaya mas minabuti ko na lang po na lumayo. Nakayukong saad ko. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya dahil nakakonsensya ako. Heaven, you are my niece. Mahal ka namin kaya sana wag mo na ulit gagawing lumayo kung may problema ka man. Sa atin mo lang ko nalaman na nangyari. Hindi ko kasi alam ko bakit napakatigas ng ama mo sa'yo. Hindi lang naman ikaw ang unang nabuntis ng walang ama pero nagawa kang itakwin. Parang kahit na kailan, hindi siya nagkamali sa buhay niya. I'm sorry, tita. Sorry kung bigla na lang ako nawala ng walang paalam. Sorry kung pinag-alala ko kayo. Sorry. Naiyak na paghingi ko ng tawad. Ngayon ko lang na-realize na masyado ako naging selfish. Hindi ko iniisip ang nararamdaman ng mga taong mahalaga sa akin dahil sa biglaan kong pag-alis. Inuna ko ang sakit at takot na naramdaman ko. Ngayong nandito lang sila para damayan ako. Hinawi niya ang buhok kong kumalat sa mukha ko. Masuyo siyang tumingin sa akin. It's okay. Ang mahalaga'y bumalik ka na. Nandito ka na ulit. Niyakap ko siya. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa kanya na hindi siya nagalit sa ginawa ko o makokonsensya ako dahil nag-alala siya ng gusto. Tita, hindi kayo galit sa akin? Inisip ko kasi na maaaring galit siya sa akin dahil nga sa biglaang pag-alis ko nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Heaven, hindi ako nagagalit sa ginawa mo. Siguro sumama ang loob ko noong una dahil bigla ka na lang nawala na walang paalam. Pero mas nangibabaw pa rin ang pag-aalala ko sa'yo. Masuyo nitong hinawakan ng kamay ko. Inaasahan ko na magpapakita ka sa akin at sabihin ng ate mo na nagkita na kayo. Kaya masaya ako ngayon na nasa harapan na kita. Salamat, ta. Salamat sa pag-aalala at pag-unawa mo. Naluluha na namang saad ko. Napakabait niya. Sana man lang nahawaan niya ng pagiging mabait ang ama ko. You are like a daughter to me. Kung ano man ang nagawa mo, kalimutan na natin iyon. Basta mangako ka sa akin na hindi mo na uulitin ulit. Baka tuluyan na akong mabaliw kakahanap sa iyo. Nakikiusap ang mga mata nito habang nakatingin sa akin at nagsasalita. Tumango ako sa kanya. I'm sorry po talaga. Tama ng kasosorry mo. Hindi naman ako galit sa iyo. Ngumiti ako sa sinabi niya pero biglang naging tabingi ang ngiti ko nang may maalala ko. I mean, I'm sorry. I sold your gift. Heaven! Biglang malakas na sigaw nito. Napatayo rin ito habang pinanlalakihan ako ng mga mata. Tita! Natatakot na saad ko. Pakiramdam ko bigla akong gustong kutusan ito. Alam mo ba kung gaano kamahal ang kotseng iyon? Nakapamewang na ito habang nakaharap sa akin. Tumango ako sa kanya at alanganing ngumiti. Millions? Yes! And you sold it? I need to buy a house and start to build a business so that I have an income to provide for myself and for my kids. Kids? I have a twin, tita. Really? Where are they? I want to see them. Why you didn't bring them with you? Kung kanina parang galit na ito, excited naman na ito ngayon. Tila biglang nawala ang galit nito dahil sa narinig na kambal ang anak ko. They're in school right now. Next time you visit me again, bring them with you. Saka pa lang kita mapapatawad sa regalong binenta mo. Kunwaring masungit na saad nito. Tumango na lang ako at ngumiti. I will. Promise. At least ngayon okay na ang lahat. Unti-unti ko nang naibabalik sa dati ang lahat. Sa dad at may ano lang mga kailangan kong kausapin pero pakiramdam ko, may hirapan ako sa kanilang dalawa. Matapos kong manggaling kay Tita Cordelia ay dumiretso na ako sa eskwelahan ng kambal. Medyo nagtagal ako sa bahay niya dahil hindi ako nito tinantanan hanggat hindi ako nagkukwento sa nangyari sa akin sa nakalipas na mga taon. Kaya sinabi ko sa kanya ang lahat mula sa pagkabuntis ko, sa pagpapalaya sa akin ni Dad hanggang sa nangyaring sunog sa negosyo ko na dahilan kung bakit bumalik kami ng Maynila ngayon. Tila hindi rin ito makapaniwala nang sabihin kong kasal na ako.
Hindi lang basta kasal, kundi kasal kay Rafael Mercado. Pero hindi ko nabanggit sa kanya kung sino ang tunay na ama ng anak ko. Ayoko munang ipaalam sa marami ang katauhan ng ama ng mga anak ko. Kailangan ko munang isa-isahin ang lahat ng bagay at para hindi isang bagsakan lang. Sapat na muna sa akin na si Rafael ang kinikilalang ama ng anak ko at handa itong magpakama para sa mga anak ko. Dahil kahit tapos na ang relasyon nila ni Maan, inuusig pa rin ako ng konsensya ko. Mommy! Bungad sa akin ni Ryle nang sunduin ko sila. They are now studying in a big private school. It was Rafael's decision na dito mag-aral ang kambal. Masyadong magarbo para sa akin ang paaralang pinapasukan nila pero hindi na ako nakatutol dahil na-transfer na sila ni Rafael bago pa sabihin sa akin. How's school? Still boring. Sagot ni Ryle bago na unang sumakay ng kotse. Yeah, school is boring, Mom, but our classmates brought excitement. Nakangiting saad ni Ryan bago sumakay sa kalapit ni Ryla. Sinara ko ang pinto at sumakay sa driver's seat. Nilingon ko pa sila bago ako nagsimulang mag-drive. Mom, I have a pretty classmate. I like her. Muntik na ako mapapreno dahil sa sinabi ni Ryan. You're still young, Ryan. But I like her. She's cute when she's smiling. Malaki ang ngiti nito habang nagkukwento. She's not cute, Ryan. She's annoying. She's a crybaby. Singit naman ni Ryla. Sumimangot si Ryan dahil sa sinabi ni Ryla. Oh, me? What should I do? My crush wants Ryle, not me. Tuluyan ko nang biglang naapakan ng brake dahil sa sinabi niya. Ano nangyari? Bakit tila may love triangle agad sa pagitan nilang dalawa? Ryan, are you serious? Napapantastiko ang tanong ko. He's not serious, Mom. She likes 3 girls. Sumbong ni Ryle. Nakita ko namang dumila si Ryan dito. Mom, I like them all. They are all pretty. Napahilamos na lang ako ng kamay sa mukha bago muli nagmaneho. Ang bata pa niya pero tila lalaking babaero na agad siya. Kanino ba nagmanang isang ito? Pakiramdam ko isasakit ang ulo ko dahil kay Ryan kapag lumaki na ito. Bata pa nga lang ay ang dami ng gusto. Paano pa kaya kapag tumanda na ito? You can like 2 girls at the same time. Ryan. No. Tito Troy said that I can like all the girls I want. He said, the more, the merrier. Parang gusto kong pilipitin ang leeg ni Troy dahil sa sagot ni Ryan kung ano-ano itinuturo niya sa anak ko. Don't believe in him. Your Tito Troy is a pig. That's why he loves many girls. Tumango naman ito pero nakalabi ang mga nguso. Mommy, can we buy ice cream? Maya-maya ay saad ni Ryla. What ice cream to? Energetic na susog ni Ryan. Pero tig-isa lang kayo, okay? Sabay naman na tumango ang dalawa. Tumigil kami sa isang convenience store para bumili ng ice cream. Hey, long time no see. Heaven! Nakangising saad ni Roy. Kalapit ng sakyan namin ng kotse niya. Sabay din kami bumaba ng sakyan kaya napalingon siya sa amin. Medyo tumanda na ang itsura nito dahil sa makapal na beard at medyo namayat ang katawan nito pero maliban doon, wala namang nagbago sa itsura at forma nito. Hindi ko siya pinansin at binuksan ang pinto ng backseat para makalabas ang kambal. Pero hindi ko pa nahahawakan ng handle ng pinto ay hinaklit na niya ang braso ko. Since when did you get snubbed? May ipinagmamalaki ka na ba ngayon? Maangas na tanong nito. Bitawan mo ko. Mariing saad ko at nagpupumigla sa hawak niya. Mas lalong humigpit ang hawak nito sa akin. Pakiramdam ko babaon na ang mga kuko niya sa braso ko. You became feisty. Where's the nice and coward Heaven that I knew? God? May halong pang-insulto ang paraan ng pagsasalita niya. Hindi ako duwag. How about you? Mukhang tuluyan mo na itinapon ang maskara mo kaya lumalabas na ang basura mo ugali. Matapang na sagot ko sa kanya. Kung noon hinayaan kong lokohin niya ako pas hindi ko nahayaang insultuhin niya ako. Nagkamali na ako nang pinatulan ko siya. Tama na iyon. Saka bakit kung makaasta siya ngayon parang ako pa may kasalanan sa aming dalawa. Napakakapal ng mukha niya. Basura? Ang basurang ito lang naman na nagtyaga sa pagiging frigid mo noon. I am not frigid. You are just a lame guy, that's why you can't arouse me before. Tila, na-insulto ito sa sinabi ko. Itinulak niya ako sa kotse dahilan para tumama ang likod ko. Hinawakan niya ng mariinang pangako at pilit kong inaalis ang kamay niya pero napakahigpit ng hawak nito. Let my mom go! Biglang saad ni Ryla. Nakalabas na sila mula sa kabilang pintuan ng sakyan. You have kids?
Surprise? Masakit ang pagkakahawak niya sa akin pero nagawa ko pa rin umisi sa kanya. Let her go or I'll go that so he can beat you. Banda ni Ryan pero tinawanan lang ang mga ito ni Roy. Alam niyo bang ang tagal kong nagtyaga dati dito sa mommy niyo tapos iba lang palang makikinabang? Matalim na tumingin sa akin si Roy. Let me go. Ano bang ipinapuputok ng butchi mo? Matagal nang tapos ang relasyon namin pero kung makareact siya parang kahapon lang iyon. Huwag niyang sabihin na sa mahigit 6 na taon hindi siya nakamove on sa akin kahit na siya naman ang may kasalanan kung bakit kami nagkahiwalay. Let her go or I'll beat you. Sabay kaming napatingin sa babae nagsalita. It was Maan. May hawak itong baseball bat habang masama ang tingin kay Roy. Napipilitang pinakawala naman ni Roy ang pangako. Hinawakan ko iyon. Medyo sumasakit iyon dahil sa higpit ng hawak niya. Stop pestering her! Unless you could move on and you still love my best friend. Best friend? She called me best friend. Akala ko ba palaban ka na? Bakit hinayaan mo siyang sakalin ka? Mataray na tanong ni Maan nang makaupo kami. The last time we met, handa ka makipagsakmalan sa akin pero bakit parang pagdating kay Roy hindi ka makalaban? Binigyan niya ako ng ice pack habang nagmamasid naman ng kambal na kumakain lang ng ice cream sa isang tabi. I was about to kick him but you interfered. Sagot ko at idinampi ang ice pack sa pangako. Medyo masakit pa rin ang pangako. Sana lang talaga huwag iyon magpasa. Ang tagal mo siyang sipain. Nainip na ako kaya umiksana na ako. Pagdadahilan nito, kung hindi talaga ito dumating ay tutuhurin ko ang pagitan ng mga hita ni Roy. Akala mo kung sino, ito pa ang galit. Dapat sa amin dalawa siya ang mahiya pero kung makaasta parang ako pa ang nagloko. Walang hiya talaga. Akala ko galit ka sa akin. Alanganing tanong ko sa kanya. Natatandaan ko pa ang sagutan namin nung huling nakita kami. Umirap naman ito sa akin. Sinong hindi magagalit sa ginawa mo? Bigla ka nalang naglahong parang bula tapos malalaman ko may mga anak ka na pala. Best friend mo ba talaga ako? May hinanakit na tanong nito. Naniningkit ang mata nito habang nakatingin sa akin. Bigla akong umiwas ng tingin dahil sa tanong niya. Okay, kasalanan ko. Lahat sila nagdamdam sa ginawa kong bigla ang pag-alis ng walang paalam at hindi ko sila masisisi. I'm sorry. I just need a space that time. Sumimangot ito sa nagisagot ko. Masyadong matagal naman ang space na kinailangan mo. It took almost 7 years. I know. It's my fault. I'm sorry. I am sorry too. Naging maldita ako nung huling pagkikita natin. Kasi naman, ninang na pala ako, hindi ko man lang alam. Heaven, next time, huwag ka basta-basta mag-fly away. Isipin mo rin na may nag-aalala sa'yo. Sorry na, patawarin mo na ako. Nagpapakyut nang umiti ako sa kanya pero umirap siya sa akin. Sa tingin mo ganun na lang ba iyon? Hindi mo pa rin ako mapapatawad? May sinabi ba akong hindi? So, bati na tayo? Umaasang tanong ko. Sa tono kasi ng pagsalita nito, wala na iyong bahid ng galit. Asar meron pero galit wala na. Matitiis ba kita? Sumilay ang ngiti sa aking mga labi dahil sa sinabi niya. Naan, thank you. Hindi mo ba ako pakikilala sa mga anak mo? Kids, say hi to Tita Maan. She's my best friend. Nakangiting saad ko sa kambal. She's not a bad girl? Tanong ni Ryan bago sumulyap kay Maan na nakangiti dito. No, I told you before. Hindi ba? She's kind. Tumango naman ang mga ito. Hindi kasi maganda unang pagkikita ng mga ito at ni Maan kaya nag-aalangan ang kambal. Hello kids. I'm sorry about last time. I am sorry for bumping you too po. Sagot ni Ryan. I am Ryan, and he's my brother, Ryan. We're twins. Nice meeting you both. Can I hug you? Tumingin muna sa akin ng kambal. Tumango ako sa kanila bago sila lumapit kay Maan. They're handsome. Mukhang maganda ang jeans ng ama nila. Natigilan ako nang banggitin nito ang salitang ama ng kambal pero pinilit kong umiti upang hindi niya mahalata. Sinasabi mo bang pangit ako? Inikot nito ang mata. Hindi ka pangit pero halata namang hindi mo kumukha ang mga anak mo. Napalabi ako sa sinabi niya. Totoo naman iyon. Kahit sa ang angulo tingnan, hindi ko kamukha ang kambal. Napakadaya lang. 9 na buwan ko silang dinala pero wala man lang silang nakuha mula sa akin. Oh, go ahead. May photoshoot pa ako. We will catch up next time. Nito at tumayo na. She kissed my cheeks. Ganoon din ang ginawa niya sa kambal. Hi, don't forget to call me. Kumaway lang ako sa kanya. Pinanood ko siya hanggang sa makasakay sa kotse niya.
Ibang-iba na siya sa Mea na nakilala ko. Mas elegante na siyang tingnan ngayon dahil sa mga branded na suot niya. Dati pa naman siyang maporma pero ngayon halatang successful na siya. Is she really your best friend? Tanong ni Ryan habang naglalakad kaming papalapit sa sasakyan namin. Yes. Why? She's bad when we first met her. It was just a misunderstanding. She's really nice. Okay. Mabilis din kami nakarating ng bahay. Tahimik lang ang kambal na bumaba sa kotse at nagtungo sa kwarto nila. Rafael's POV. Daddy, I have to report something. Yun agad ang bungad sa akin ni Ryan nang puntahan ko sila sa kwarto nila pagdating ko ng bahay. Well, it was them who always report to me. Sinasabi nila sa akin lahat ng nangyayari buong araw kaya kahit hindi ko tanungin si Irish ay alam ko. What is it? Someone hurt mo? Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Pinilit niyang ilagay ang maliit na kamay sa pangako. Like this? Huh. Parang gusto ko nang manapak dahil sa sinabi ni Ryan. Walang sino man ang may karapatan na saktan ng asawa ko kung ayaw nilang madama ang galit ko. Umiling ito. I don't know him. Bumaling ako kay Ryle na nagbabasa sa kama niya. Maaaring may alam siya. Sa kanilang dalawa mas detalyado itong palagi. Who is it, Ryle? Nagtaas siya ng tingin at tumarap sa akin. I heard Mom called me Roy, but I don't know the last name. He's scary, Dad. I told him that you will beat him, but he didn't believe. Pagsusumbong ni Ryan. Don't worry, Daddy will teach him a lesson. I tried to smile with him, but my blood is starting to boil. Whoever that bastard, he has no right to hurt my wife. Don't worry, I'll make that guy pay for what he did. Lumabas ako ng kwarto nila at tinawagan sa Troy. I want to know a guy named Roy. Who is he? We almost have the same name, huh? May atrocious sa akin. My wife met him today. I want his information. Leave it to me. Make it fast. Sure, faster than when I trust. I ended the call when he said that his dirty mouth has no cure. Heaven's POV. Hindi ko alam pero kanina pa nakatingin sa akin si Rafael mula nang dumating ito. Nang kumain kami at ngayong patulog na kami, tila ba pinagmamasdan niya ang bawat kilos ko. Sanay na akong sinusundan niya ang bawat kilos ko pero may kakaiba ngayon sa kanya. Para bang may malalim na tumatakbo sa isip nito habang nakatingin sa akin. Why you keep on staring at me? Matari na tanong ko sa kanya upang itago ang pagkailang. Kung makatitig kasi ito'y wagas. Nakatayo lang ito sa gitna ng kwarto. Did something happen today? Nagkibit balikat ako. Wala naman. I went to Tita Cordelia's house. I was there the whole day. Sigurado akong alam nito na wala ako buong araw sa bahay. Marahil yun ang gusto nitong malaman pero tila hindi ito kumbinsido sa sinabi ko. And then sinundo ko ang mga bata sa eskwelahan nila. Yun naman talaga ang totoo. Yun lang? Parang may pagdududang tanong nito. Ano pa ba ang gusto nitong malaman? Oo, may iba pa ba? Balik tanong ko sa kanya. Ayokong banggitin pa sa kanya ang nangyari sa pagitan namin ni Roy. Palalampasin ko ang ginawa nito pero kapag naulit pa iyon, hindi na ako mananahimik pa. At alam ko na kapag nalaman ni Rafael ang nangyari ay maaaring magalit ito. Hindi man halata sa karakter nito pero napapansin ko na masyado itong overprotected sa amin. Kaya once na malaman niyang sinaktan ako ni Roy, sigurado hindi ito mananahimik na lang. Si Rafael pa naman ang tipo ng taong handang makipagsapakan. Nothing. Sagot ito at pumasok sa bathroom. Napakunot na lang ako ng noo habang nagtatakang sinundan siya ng tingin. Anong problema niyo? Alam ba niya nangyari? Pero wala naman akong pasa kaya hindi halata. Maliban na lang kung may makating dila nagsabi sa kanya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko talaga palagi may nagsusumbong kay Rafael na mga nangyayari tungkol sa akin. Napaiktad ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Sa Margarita tumatawag. Hello, Margarita! Masayang bungad ko sa kanya. Ito ang unang beses na tumawag ito buhat nang umalis kami ng San Antonio. Naging abala na rin ako sa pag-aayos ng buhay na naiwan ko noon, kaya hindi ako nakakatawag sa kanya. At sabi ni Rafael, abala din ito sa bagong trabaho nito, pero hindi naman niya nabanggit kung anong klase ng trabaho. Hello, Heaven. Naku, aluloko na ako dito. Tila stress na agad na bungad dito. Bakit? May problema ba? Si Calvin, kinukulit ako kung nasan ka. Tumayo ako buhat sa kama at nagpalakad-lakad.
Bakit niya ginagawa yun? Akala ko ba nag-usap na kami? Na nagkaintindihan na kami at tanggap na niya ang lahat? Bakit parang ginugulo pa niya, pati ang kaibigan ko? Sinabi mo ba sa kanya kung nasan ako? Hindi. But I told him na sumama ka sa asawa mo. Para naman malaman niya na ang totoo at tantanan ka na niya. Tumango ako sa sinabi niya. Sangayon ako sa ginawa niya. Calvin needs to stop whatever he is doing right now. Pasensya ka na't nadadamay ka pa. Okay lang. Hindi lang naman sa Calvin ang problema ko. Mas matutuyuan ako ng dugo kay Delgado. Yung asawa mo, binigyan nga ako ng trabaho na malaki ang sweldo. Pero sobrang sakit naman sa ulo. Pagrereklamo nito. What do you mean? I am not currently an assistant of Attorney Delgado. Ramdam ko ang sarcastic sa boses niya nang banggitin ang titulo at apelido ni Cohen. Tila ba inis na inis ito sa lalaki. Kinarin masyado ng lokong yun ang pagiging assistant ko. Minsan matutulog na lang ako, tatawag pa para lang utusan ako. Kalam ko sinong hari. Napangiti ako sa pagrereklamo niya. Halatang-halata kasang inis niya kay Cohen na dati ay lagi nitong pinupuri na gwapo raw umano. Mukhang na-immune agad ito sa kagwapuhan ng lalaki at asaran na lang ang natira. Hari? Tapos ikaw ang Reyna? Pang-alas ka ko sa kanya. Sanay na ako makarinig ng kung ano-anong rant niya kaya hindi na bago sa akin ang mga reklamong naririnig ko. Mag-rant lang naman ito pero hindi ibig sabihin titigil na ito sa ginagawa. Paraan lang iyon ni Margarita upang ilabas ang inis niya. Kadiri ka, di ako pumapatlo sa abogado pero may sakit sa ulo. Gwapo naman si Cohen, di ba't mahilig ka sa gwapo? Pangit siya sa paningin ko ngayon. May na nga, nakakaabala ako sa labing-labing yun ng mister mo. Margarita! Narinig ko pa ang tawa niya bago patayin ang tawag. Babalik na sana ako sa kama nang biglang may yumakap mula sa likod ko. Ramdam ko ang hubad niyang katawan na kayakap sa akin. Naka-air ko naman pero tila biglang pinagpawisan ng malamig ako dahil sa kanya. Rafael? Let me go, matutulog na ako. Bigla ako napapikit nang halikan niya ang bato ko. Stop it! Saway ko sa kanya pero hindi ito nakinig. Pagkos ay pinasok pa nito ang kamay sa loob ng maluwag na t-shirt na suot ko at hinaplos ang tiyan at tagiliran ko. Hinawakan ko ang kamay niya upang alisin sa tiyan ko pero nagulat ako na bigla niya akong buhatin at ilapag sa kama. What are you doing? Kinakabahang tanong ko. Ilang beses ako napalunok habang nakatingin sa mga mata niya. What do you think? Balik tanong nito at bigla akong hinalikan. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at idiniin sa kama kaya hindi ako makapalag. Kinakapos na ako nang hininga ng pakawalan niya ang mga labi ko. He seductively smiled before he started kissing my neck. Rafael! Hindi ko mapigilang umungol ng dumampi na ang mga labi niya sa leeg ko. Para akong kinikiliti sa sensasyong nararamdaman ko. Gusto kong labanan ang init na nararamdaman ko pero tila nangihina ako sa bawat haplos ng mga kamay niya sa tagiliran ko. Kaya sa halip na itulak siya ay humawak ako sa leeg niya upang kumuha ng lakas. Bigla itong tumigil sa ginagawang paghalik sa leeg ko kaya napakunot ang noo ko. I want you. Bulong nito. Parang bigla akong sinlaban dahil sa sinabi niya. Tila nawala ang lahat ng katunuan ko sa katawan at ako na mismo ang kusang humila sa kanya, papalapit sa akin upang halikan siya. Bahala na bukas. Basta ngayon, gusto kong madama ang init ng katawan niya. I want him to, and I can't deny it. Pilit kong inabot ang puting damit ni Rafael na nasa may paanan namin bago isunuot iyon. Dahan-dahan akong bumangon. Pakiramdam ko'y nanginginig pa ang tuhod ko pero kailangan ko nang bumangon dahil may pasok pa ang kambal. Mahimbing pa ang tulog ni Rafael na nakadapa sa kama at tanging kumot lang ang takip nito sa katawan. Namula ako bago nagmamadaling magtungo sa banyo para maligo. Tinama ko ang aking pisngi. Mainit ang mga iyon. Bigla akong nahiya sa sarili ko habang nagpa-flash sa utak ko ang mga namagitan sa amin kagabi. I gave in last night. Nilawan ko lahat ng mga salitang binitawan ko. Hindi lang ako bumigay kundi bumigay ako ng todo sa mga haplos at yakap niya. Yung sinasabi ko na hindi ako marupok, hindi pala yun totoo. Bakit pagdating sa kanya para ako laging sinisilaban samantalang dati, kulang na lang mandiri ako kapag sinusubukan akong halikan ni Roy. Pero si Rafael, dampi pa lang ng kamay niya na lalambot na mga tuhod ko. Muli ko sinuliapan si Rafael bago ako lumabas ng kwarto para maghanda ng agahan namin. Kahit nandito na si Manang Te at Greta, ay ako pa rin na naghahanda ng agahan nila palagi, gaya ng nakasanayan na. Good morning, Mom. Bati ni Raya na pipikit-pikit pa.
Good morning. Kasunod dito si Rel na magulo pa ang buhok. They are still on their pajamas. Mukhang inaantok pa ang mga ito. Binigyan ko silang pareho ng tig-isang basong gatas bago nagsimulang maghanda ng mesa. The kids are already eating when their father entered the dining room. Gaya ng kambal, nakapajama pa rin ito at magulo ang buhok. Good morning. Masayang bunga ni Rafael na makapasok siya sa kusina. Malaki din ang ngiti nito. Wala ang nakagawi ang linya sa noon nito. Dad, why you seem so happy today? Nagtatakang tanong ni Ryan sa ama habang kumakain ito ng hotdog. Am I? Yes. What's going on? Did you get a deal? Seryosong tanong naman ni Ryle. Deal? Negosyo na ba agad ang iniisip ng anak ko? Kasalanan nito ni Rafael. Ina-expose kasi niya si Ryle sa trabaho niya. Yes, Buds. A flash deal with your mom. Tumingin ito sa akin at kumindat. Pinalakihan ko naman siya ng mga mata. Rafael! Kung ano-ano sinasabi niya, nagagalit siya kay Troy na tinuturuan ng kabalbala ng mga anak ko pero ganoon din naman siya. What? Inosenteng tumingin siya sa akin at parang gusto kong tusukin ang mata niya nang may dumaang mapaglarong tingin doon. Kumain ka nila. Ang dami mong sinasabi. Maliliit na ang kambal sa eskwelahan nila. Masungit na saan ko para manahimik na lang sila. Ngumiti lang naman ito pero hindi na nagsasalita at nagsimula ng kumain. Subukan lang talaga niya magsalita ng kung ano-ano sa harap ng anak namin. Pakakainin ko siya ng kutsara. Matapos nila mag-agahan ay mabilis na silang naligo at naghanda para pumasok. Hinatid ko sila sa gate. Dala-dala ko ang mga bag ng kambal at sinuot iyon sa kanila bago sila sumakay sa backseat ng kotse. Bigla naman pumulupot sa bewang ko ang isang braso ni Rafael. Where's my goodbye kiss? I roll my eyes and kiss him on his cheeks. Okay na iyon kaya wag na siyang magreklamo pa. Nakarami na siya kagabi. Sumimangot ito. I am not the twins' wife. Anito at bigla akong hinalikan ng mariin sa labi. Daddy, stop eating mom's lips. We're gonna be late. Sigaw ni Ryan na kulang na lang ay lumabas sa bintana. Natawa naman ito bago muli akong hinalikan ng mabilis. We'll go. Bye. Bumalik ako sa loob ng bahay. Masakit ang balakang ko. Pakiramdam ko daig ko pa ang berhen dahil sa nangyari sa amin kagabi ni Rafael. Kulang na lang hindi niya ako patulugin. Bumalik ako sa loob ng bahay. Tumingin ako sa paligid. Sa laki pa lang ng bahay, naiinip na ako. Gusto kong may pagkaabalahan ngunit ang mga dating gawain ko tulad ng paglilinis ng bahay ay ginagawa na ni naman ng Fanny. Kinalikot ko sa phone ko habang nakaupo sa sofa pero ilang sandali pa ay tinamad na ako mag-scroll kaya tumayo ako at nagtungo sa kwarto ko. Nagbihis ako at nagsuot ng simpleng damit at jeans na tinarnohan ko ng rubber shoes. Manang, I am just going to buy something. Paalam ko sa matanda bago tuluyan lumabas ng bahay at nagtungo sa garahe. Maraming sasakyan nakaparada dito pero ang Porsche na ipinapagamit ni Rafael ang sinakyan ko. Hindi ko naman pwedeng gamitin ng iba dahil mas agaw pansin ng mga iyon. Isa pa ayokong makaalam ng walang paalam sa kanya. Nagtungo ako sa pinakamalapit na supermarket. I am planning to bake peanut butter cookies tomorrow pero kapag bukas pa ako mamimili ng ingredients ay maabala pa ako kaya ngayon na lang dahil wala naman akong ginagawa. Kumuha ko ng pushcart at nagsimulang mamili. Habang namimili ako ay tila may nahagip ang mata ko. Sinaan ba yun? Bulong ko at nagtungo sa lugar ko saan ko ito nakita pero wala naman. Sigurado ako sa maya na nakita ko dahil kahit nakatagilid ito ay nakita ko naman ang kalahati ng mukha nito. Pero bigla itong nawala. Nasa magkabilang dulo kasi kami kaya hindi agad ako nakalapit dito. Bumalik na lang ako sa pamimili nang hindi ko ito makita. Siguro'y nakaalis na ito. Kakunti lang naman ang pinamili ko kaya mabilis akong natapos. Pupunta na ako sa kotse ko nang makasalubong ko naman sa 7. He's still wearing a suit kaya formal na formal itong tingnan. Hey! Bati ko sa kanya. Tila nagulat pa ito at nakita ako. Hi! You're doing grocery too? Nakangiting tanong ko kahit na wala naman akong nakitang bitbit niya. No? I am just fetching someone. Special? Oops! Bigla ako napatakip sa bibig ko. Nagiging chismosa na ako. I'm sorry, I didn't mean to interrogate. Paghingi ko ng paumanhin. Masyado na ako nagiging pakialamera. Baka nanay o kapatid nito ang sinusundo galing pamimili o kung special someone, labas na ako doon. Wapo naman si 7 kaya posibleng may girlfriend ito. It's okay. Oh, go ahead. She's already done. Baka mainip na sa akin yun. Medyo nagkakasumay kapag nagagalit yun.
Nito bago tuluyang pumasok sa supermarket kung saan ako lumabas. Nagtungo ako sa kotse ko but before I started my car, my phone rings. Yes? Sagot ko kay Rafael. Nothing. I just wanna check on you. I rolled my eyes. Akala mo'y may importante na itong sasabihin. Mercado, magtrabaho ka lang muna. Ganyan ka ba kabaliw sa akin at gusto mo palagi malaman ang ginagawa ko? Pagbibiro ko sa kanya, bawat kilos ko kasi na alam nito. Mrs. Mercado, why are you too proud today? Sir, the meeting will start in a minute. Narinig kong may nagsalitang boss ng babae. Ang secretary siguro nito. You're busy. Yes, but I need more energy. That's why I called you. Bye. Then, he hung up the call. Kinuha pa akong energy booster. Saan ko habang ibinabalik ang cellphone sa slim bag ko. Napatingin ako sa kotse dumaan sa harapan ko. It was 7. Hindi tindad ang sakyan niya kaya kita ko siya pero hindi ko makita ang babaeng kasama niya. Alam ko lang na babae iyon dahil sa mahabang buhok nito. Nagkibit balikat na lang ako at nagsimula ng magmanehong pauwi.